At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan ay balikan nga natin o tignan natin yung mga nakita at napansin ng One Piece community natin kay chapter 1121. So kung napanood nyo na itong video natin na to ay syempre pwede nyo nang skip yan. Pero kung trip nyo pa rin panoorin to ulit ay maraming salamat nga guys sa pagsuporta dito sa channel natin. At huwag kayong magalala, sa Lunes ay ayan, meron tayong bagong video na. So yun lang naman at ulit ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa ginawang combo attack ni Luffy at saka nga ni Bonnie laban dyan kay Saturn. So dito nakita nga natin na halos tagtarin o durugin talaga ng dalawa na to itong si Saturn. At ngayon yung mga pira-piraso ng katawan ni Saturn nahuhulog na nga dyan sa may karagatan. Pero ang tanong ay enough na ba itong ginawang pag-atake ng dalawa na to para tuluyang matalo itong si Saturn at hindi na nga yun makabalik. So bakit ganun? Kasi nga kung babalikan natin sa mga nakalipas na chapter ay etong si Saturn nga pala ay may kakayanan na mag-regenerate nito. So ito nakalimutan ko nakakaya palang gawin nga ni Saturn itong bagay na to. So kaya nga yung tanong ay enough na ba itong damage na nabigay o ginawa nila Luffy dyan kay Saturn para tuluyan ng matalo etong si Saturn ngayon dyan. So kung ako lang naman sa tingin ko talagang natalo na nila Luffy etong si Saturn sa round na to. Pero hindi nilang nagawang patayin etong si Saturn dyan. So kaya nga sa pagdating dito sa pagre-regenerate ni Saturn, sa tingin ko possible pa rin yan, magagawa pa rin yan ni Saturn as long as buhay syempre itong si Saturn. So hindi naman kasi sinabi na patay na itong si Saturn dyan. Pero yun nga lang, it takes time para nga magawa ni Saturn na i-regenerate yung katawan niya, lalo na ang tindi ng pinsalang nakuha niya dito kay Bonnie at saka nga kay Luffy. At so ayan yung para dito kay Saturn. But then ay pagkatapos nito ay punta naman tayo dito kay Bonnie. So dito ay nakita nga natin na naging Nika ulit itong si Bonnie for the second time. So ito masasabi natin finally na talagang malaya na nga itong si Bonnie para gawin itong transformation na to without yung tulong nito ni Luffy. Kasi diba nung una sa may chapter 1118 ay medyo inassist pa ni Luffy itong si Bonnie. Pero dito kay chapter 1121 nakita nga natin na finally ay eto nga may dalawang Nika na ngayon. So malaya na si Bonnie gawin itong transformation o yung Nika form ni Luffy. At ang malupit pa dito, pati yung atake ni Luffy kaya niyang gayahin. At ayun, kita naman naka-armament haki pa dyan itong si Bonnie, ang lupit. So dito malinaw na hindi lang one time pwedeng gamitin ni Bonnie itong Nika form niya. At knowing Bonnie hindi pa dyan tapos itong si Bonnie, kasi sigurado niyan ay magpapalakas at papracticein pa ni Bonnie itong sarili niya para magamit niya o mamaster niya lalo itong si Nika form niya. So parang katulad sa ginawa niya dati nung ma-discover niya itong ang ability niya, yung nakapagbago siya ng anyo, ay di ba nga pinalakas ni Bonnie itong sarili niya So ensayo siya para sa endurance niya. At eto rin yung nakikita natin na kahinaan nito ng sa Nika form ni Luffy at saka nga ni Bonnie. Pares na nakakaubos, nakaka-exhaust itong form na to kapag ginagamit na. Pero ayan, kayo ba sa tingin nyo, goods ba talaga itong ginawa nga ni Oda na may dalawang Nika na ngayon? So ayan, ay pakihulog na lang kung ano yung masasabi nyo dito sa may comment section natin dyan sa baba. But anyway, say pagkatapos dito kay Bonnie ay punta naman tayo dito kay Goldie Roger. So nabanggit nga ni Dr. Vegapunk na etong si Goldie Roger alam niya o sila yung pinakamalapit patungkol nga sa katotohanan sa kung ano yung nangyari sa may Void Century. So kaya ngayon ang tanong ni Dr. Vegapunk ay coincident lang ba talaga o talagang sinadya neto ni Goldie Roger na simulan etong kung tawagin ay Great Age of Piracy nang sa ganun ay mag-emerge nga ulit o magpakita, lumabas etong si Joy Boy ulit. So dito ay kung sinadya talaga ni Goldie Roger na simulan etong Great Age of Piracy para nga palabasin ulit etong si Joy Boy ay nagtagumpay siya dyan. Kasi nga eto, labas na si Luffy bilang si Joy Boy. At hindi lang yan, hindi lang si Joy Boy lumabas, pati yung mga kakampi ni Joy Boy nagsisilabasan na nga rin unti-unti. So nandyan nga si Zunisha, pati na rin si Emmet. Pero maliban pa dito kay Joy Boy ay punta pa tayo dito sa isa pang dinidiscuss dyan ni Dr. Vegapunk. So nabanggit nga ni Dr.
Vegapunk, pati yung mga rare na mga lahi o yung may mga unique na katangi ang lahi. At di ba nga sabi ni Dr. Vegapunk na malapit na dumating yung panahon, soon ay lalabas na nga yung mga secrets patungkol dyan nga sa Void Century. So kaya ngayon dito ay sinasabi na baka malapit na nga rin nating malaman yung patungkol sa mga lahi na to, pati yung sinasabi nga ni Whitebeard patungkol dito sa Kingdom of Gods na dati nga rin nag-i-exist yan. So bakit nga ba inuubos o hinahunting ng world government etong mga lahi na to? So dahil ba dyan sa kasi etong mga to ay possible sila yung mga mortal na kaaway talaga o kalaban ng world government dati pa man din. So ibig sabihin na to, possible na baka kasali sa gera etong mga rare na lahi na to na kumakalaban sa world government during no sa may Void Century. Pero ayan, ay pagkatapos nga dito sa mga rare na lahi na to, ay puntahan na nga natin itong final panel na kung saan ay pinakita na nga o pinagsama-sama na ni Oda itong mga major character na to. So parang ito sila yung may mga role o yung may mga matinding gagawin, maghahabulan ba sa One Piece treasure na yan. Pero puntahan muna natin itong ang part ng panel dyan na kung saan pinakita nga dyan itong parang katulad nga o kamukha nito ni Shanks. So ngayon ay marami na nag-a-arise ng mga theories, possibilities ganyan na sinasabi na baka nga kapatid dyan ni Shanks. At yan yung kasama dito sa Holy Knight, yung dito sa may bandang gitna na kung saan nga silhouette lang pero sinasabi parang si Shanks itong nasa gitna na to. So etong mama na ba yan yung sinasabi na kasama dito sa may Holy Knight. At saka isa pa yung possibility na hindi kaya siya talaga yung kumausap dun sa 5 elders natin. So ayan, so far eto yung mga kuro-kuro o speculation kung sino ba etong misteryosong mama na nga na to. So sa lahat siya na lang kasi yung di natin kilalang mga characters dyan nga sa pinakita o pinagsama-sama ni Oda na parang mga main character ganyan. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay dito nga balik na tayo dito nga sa litrato na nga na to o sa panel na to. So dito pinagsama-sama na nga ni Oda etong mga malulupit na characters na to, pero ang sinasabi dyan na parang setup talaga ni Oda to para sa paglalaban nga nito ng darkness at saka ng araw. So siyempre etong si Araw ay nga si Luffy kasi siya nga si Sun God Nika, at yung darkness ay eto na nga yung si Blackbeard. So sa nalalapit na gera at pag-aagawan dyan nga sa One Piece treasure na yan ay sinasabi na mukhang etong si Luffy talaga at saka si Blackbeard sila yung pinakahuling maglalaban para nga sa pag-aangkin dyan sa One Piece treasure na nga na yan. But anyways, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong short analysis natin para kay chapter 1121. So ayan, may mga iilang tanong pa rin na naiwan dito sa chapter na to, pero sabi nga ni Dr. Vegapunk na soon ay darating naman yung panahon na lahat na nga ng secrets ay mabubuksan na nga, marireveal na nga. So ayan guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At yun pala, huwag niyo po kalimutan na mag-iwan na like kung mahatripan nyo. At syempre kung meron kayong mga reaction o comments ay pwede nyo iwan yun dyan sa baba. At yun pala, gawin natin, ipakita ko sa inyo minsan o i-present ko sa inyo yung mga idea nga na binibigay nyo. So may nabasa na akong ilang comments, yung kukulit lang So siguro yun yung gagawin natin sa next video. Pakita natin yung mga idea na nanggaling naman sa inyo, yung mga perspective nyo. So yun lang naman guys, at ulit ay lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.